Hello po, magandang gabi po sa lahat. Praise God, nagsama-sama na naman po yung bawat isa sa atin, no? Para po mag-aral ng kanyang salita, para po talagang matuto po ng salita ng Diyos. Napakabuti po ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, no po? Na talagang every week, bago yung natututunan natin, no po? Bago yung mga mensahe na pinibigay sa atin ng Panginoon. Palagi po tayong may natututunan, amen po. So, ngayon po, no, I pray po, no, na itong salita na ibigay sa atin ng Panginoon, bagamat palagi po natin siyang naririnig, bagamat alam niyo po yun, tawag po dito, bilang isang Kristiyano, alam na po natin ito, pero naniniwala po ako, ang Panginoon po every single day, He has a new revelation po para sa bawat isa sa atin. Meron siyang bagong ibinibigay. Alam niyo po, ano di ba po, every time na nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, kahit na minsan yung mga nabasa na natin a year ago or kaya a month ago. Pero kapag binibigay po sa atin, tila ba parang, alam niyo po yun, bago siya. Di ba po? Parang laging bago, laging fresh, laging sariwa yung salita ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. So, sige po, tayo po ay manalangin muna po bago po tayo magsimula. Sige po, let's pray. Hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord Jesus. Lord, we praise you, Lord God. We glorify your name, Lord. We honor you. We worship you, Lord God, in spirit and in truth, Panginoon. Lord, sa oras po na ito, Panginoon, Lord God, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat napakadakila mo, napakabuti mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Lord, hayag na hayag, Panginoon, ang kabutihan mo, Panginoon, para sa amin, Lord God. Lord, sa oras na to, Panginoon Lord God, tinataas ko ang bawat isa sa iyo, Panginoon. Tinataas ko ang bawat isa sa amin sa iyo, Panginoon Lord God. Lord, I pray, Panginoon Lord God, for you to open up our eyes, Panginoon. Our ears, Panginoon, to hear you, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na sa oras na ito, Panginoon, Lord God, tunay nga na mabuksan ang aming mga puso, Lord God, upang dinggin ang mga nais mo sabihin para sa amin. Lord, bigyan mo kami ng karunungan na nagmumula sa iyo para maunawaan, Panginoon, para maunawaan yung mensahe na nais mong ibigay, yung mensahe, Panginoon, Lord God, na alam ko, Panginoon, na magbibigay liwanag sa amin, magbibigay buhay sa amin, Lord God. Lord, sa oras na to, Panginoon, dalangin ko po, Panginoon, Lord God, na huwag mo pong patigasin ang aming mga puso, kundi, Panginoon, Lord God, bigyan mo kami ng heart of flesh, Lord God, na handang tanggapin ang iyong salita, na handang tanggapin, Panginoon, Lord God, um, bawat nais mo sabihin sa amin, Lord God. Lord, sa oras na to, Panginoon, I pray, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, Lord God, na maging mabango sa miyo para sa bawat isa sa amin, Lord God. Maging sariwa, Panginoon, ang iyong mga salita para sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, naniniwala po ako, Panginoon, na sa oras na to, Panginoon, Lord God, ako ay gagamitin mo bilang iyong lingkod, Lord God, to share your word, to share your truth, Panginoon, sa mga kapatiran namin, Panginoon. Lord, naniniwala ako, Panginoon, natutulungan mo kami na i-incline yung aming mga ears, Lord God, sa iyo, Panginoon. Lord, sa oras na to, hindi ako, kundi ang tinig mo ang siyang maririnig ng bawat isa sa amin. Hindi ang mga salita ko, kundi mga salita mo, Panginoon, ang siyang maririnig ng bawat isa sa amin, Lord God. Lord, dalangin ko na ang iyong mga salita ay maging tila isang apoy na tutupok, Panginoon, Lord God, ng bawat kamalian, ng bawat stronghold ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, salamat po. Salamat po sa kabutihan mo, sa kabanalan mo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Napakabuti po ni Lord. Punta po tayo sa kanyang salita sa John chapter 15, verse 16. Amen. So yun po. Sa John po, John. Nasa Horseway po yata kayo. Sabi po sa kanyang salita, ano po, sa John chapter 15, verse 16, sabi po dito sa salita ng Panginoon, hindi ninyo ako pinili. Sabi ng Panginoon, hindi ninyo ako pinili. Kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga, upang ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Mga kapatid, simula pa lang po, no, pag binasa mo tong salita ng Panginoon, talagang mabubuhayan ka. Talagang
magagalak yung heart mo kasi napakaganda ng sinabi dito ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi ninyo ako pinilit. Mga kapatid, sa bawat isa po na nandito sa atin, no, um, bale, siguro po mga nasa 27, 26 po tayo na nandito sa Meet po, no? Eh, di ba pa po sa live stream natin? Sinasabi po sa atin ng Panginoon na hindi po tayo ang pumili sa Kanya. Di ba po? Ikaw po na nandito nakikinig ngayon sa Panginoon, di ba, sa salita ng Panginoon, hindi ikaw ang pumili sa Panginoon, kundi ang Panginoon ang pumili sa'yo. Ayan po ba? Alam niyo po, yung ano na to, yung sinabi po na to ng Lord habang pinabasa ko talagang, sabi ko, sabi ko po, thank you Lord. Kasi napaka palad po ng bawat isa sa atin na pinili po tayo ng Panginoon. Amen? Ayun po, 'di ba? Napakapalad po ng bawat isa sa atin na marinig ito sa Panginoon na pinili niya tayo. Ayun po, kasi marami pong mga tao, 'di ba po, na tinawag sila ng Panginoon, ngunit sabi 'di ba po sa salita niya, konti lamang ang pinili. Pero tayo mga kapatid na nandito, sinasabi sa atin ng Panginoon, kayo ang pinili ko. Pinili tayo, choose tayo ni Lord. Amen? And it is, di ba po, it is a blessing na bawat isa po sa atin na nandito ay pinili ng ating Diyos, ay pinili ng ating Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po, grabe po yung pag-ibig ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya sabi dito ng Lord, pinili ko kayo. Hindi lang tayo basta-basta pinili, kundi pinili niya tayo with a purpose. Amen po? So, sa bawat isa po na nandito, meron pong purpose ang bawat isa sa atin. Hindi ka lang makikinig, hindi ka lang isang kapatiran na continuously sa buhay mo, manonood ka ng live stream, uupo ka sa church para makinig ng salita ng Panginoon. Hindi ka lang isang kapatiran na pinili ng Panginoon para maging nandyan ka lang, para magstay ka lang dyan sa kinuupuan mo. Hindi ganun ang pagkapili sa ng Panginoon. Kundi sabi dito, ko kayo, pinili po tayo ng Panginoon, hindi lang po kayo ha, pati rin po ako. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga. Amen po ba? Di ba po? Sabi ng Lord, I chose you. I appointed you, di ba? That you should go and bear fruit. Amen? Alam niyo po, hindi po nais ng Panginoon na ang bawat isa sa atin mananatili lang po ng mga tagapakinig ng salita niya. Kundi nais po ng Panginoon ng bawat isa sa atin. Di ba po? In every single thing that we do, napapalagahan na po natin ang salita ng Panginoon. Amen po? Alam niyo po, ang pagbe-bear fruit, hindi lang naman ibig sabihin yan, paramihan kayo ng invite, paramihan kayo mo dadala sa church, yun ba yung ibig sabihin ng yun ba yung ibig sabihin ng bunga? Di ba po? Kasi madalas sa atin bilang Kristiyano, interpretations natin ng Kristiyano na nagbubunga, kailangan, ano to, tawag dito, meron na siyang na-invite, di ba? Natapos niya na yung ganito, ganyan. Marami. Pero, alam niyo po, personally, dapat um, hindi lang po tayo, hindi lang po yun yung maging base ng growth ng isang Kristiyano. Hindi po dahil marami ang nadadala ng isang tao sa Panginoon. I mean, eto po, i-correct ko pa, pasensya na po. Hindi dahil sa maraming nadala sa church, maraming na-invite, yun na yung bunga. Ewan po, mayroong ibang bunga na sinasabi pa po dito. Ewan po. So ngayon, yun po yung pag-aaralan po natin, no? Yung bunga na, hindi lang na nagbunga siya kasi marami siya na-invite, but rather, nagbunga siya because nagkaroon siya ng pakikiisa sa Panginoon. Yung bunga na, ng Espiritu. Ayun po. At sabi po dito, gusto po ng Panginoon na manatili po sa atin yung bunga na yun. Amen. Ano po ba yung yung bunga na yun? Ano po ba yung nais ng Panginoon na magbunga sa atin, 'di ba? Bilang mga anak ng Panginoon, ano ba yung nais ni Lord na maging fruit natin? Yung lumabas sa bawat anak niya, 'di ba? Amen. Kasi pag ang puno, 'di ba, lumago po, naglalabas yan ng bunga. Amen. Iba-iba. Iba-iba po yung fruit, 'di ba? May iba-iba po yung fruit. Makikita natin sa mga puno, pag yan nag-grow, nagbubunga. So, wait lang po, sinipon po ako. Praise God. Um, Iba-iba po yan ang bunga, no? Pero ang gusto ng Panginoon, tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga anak niya,
yung bunga na yun, huwag pong manatili po sa atin. Kasi po, 'di ba pag once na nahulog, ang bunga naman po mahuhulog siya kapag once na nabulok, 'di ba po? Na um wait lang, ayusin ko lang po yung ano ko. Bulok, 'di ba? Yun po. So ayaw po, gusto po ng Lord na yung bunga na yun ay manatili sa atin. Amen. So bilang mga anak ng Diyos, ano ba yung bunga na gusto ng Panginoon na nasa sa atin? 'Di ba po? Siyempre, kapag Panginoon ang pinag-uusapan, ayaw ng Lord na yung kabaliktaran ng qualities niya yung maging bunga natin. So, syempre, ang gusto ng Panginoon na maging bunga natin ay kung ano yung bunga ng Espiritu. The fruit of the Spirit. Amen po? So, punta po tayo sa salita niya sa Galatians chapter 5 verse 22. Alam niyo po kanina, habang, um, dito po, pauwi ako, sabi ko, Lord, anong yung message ko? Kasi po, kung makikita niyo po sa di mo makakita pero grabe. Sabi ko, Lord, wala pa akong maayos na tulog pero I know, Lord God, na tutulungan mo ako magbigay ng mensahe today. So, sabi ko, Lord, anong ibibigay ko na mensahe? So, ito po yung binigay sa akin ng Lord na tayo, tayo po, kailangan po natin ma-remind ulit na kung ano ba yung dapat ibinubunga natin bilang Kristiyano. Kasi, alam niyo po yun, there are times that nalilimutan po natin. Nalilimutan po natin na dapat pala tayong mga Kristiyano ay nagbe-bear fruit. Minsan nagiging ano tayo, tawag ko dito, na nagiging stagnant po tayo. Um, Hindi natin alam. Tawag po dito, hindi na pala tayo nagiging fruitful as Christians. So, nire-remind po tayo ng Lord ngayon na hindi ka lang niya pinili. Kundi gusto nais ng Panginoon na ikaw pinili ka niya, ay magbunga ka. So, bilang anak ng Panginoon, ito yung nais na makita ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. So, sabi po dito, sa Galatians chapter 5 verse 22, ayan po, ito po yung mga bunga na nais makita sa atin ng Panginoon. Na nais ng Panginoon, hindi lang makita, kundi nais niya na manatili po sa bawat isa sa atin. Kasi, di ba po, kapag ang ah, kapag nagbubunga, yung isang puno, may mga times na natatanggal yung bunga na yun. Kay Lord, ayaw niya po na tayo nagbubunga, tas matatanggal yung fruit na yun sa atin. Gusto ng Lord magstay yun. So, what to yun? Sabi ng Lord sa Galatians chapter 5 verse 22, subalit ang bunga ng Espiritu, so yun po, yung Spirit ni Lord, nung atin siyang tinanggap, di ba po, nasa atin po yan. I believe nasa bawat isa po sa atin yung Espiritu ng Panginoon. Ewan po ba? So, sabi po dito, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Amen. Kung habang binabasa ko po to, naiyak po ako. Obvious naman. Lagi naman. Parang wala namang pinagbago. Di ba po? So habang binabasa ko to, naiyak ako kasi if marirealize mo na all of this na nakalagay lang naman dito is talagang qualities po ng Lord. Amen po. Kaya yung sinabi po nila na dapat bawat isa po sa atin na maging katulad po ng Lord, na i-follow po natin yung kung ano yung image ni Lord, ito po yung nakalagay, ayun po yung nakalagay dyan sa mga fruits na yan. Di ba po? Mapapansin ninyo, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, di ba? If iisa-isahin mo, babasahin mo isa-isa yan, lahat yan na kay Lord. Di ba po? So kung gusto ng Lord na tayo magbunga, ito yung bunga na nais niyang makita sa atin personally, individually. Amen po. So, um, syempre, yung ayaw ng Panginoon na makita sa atin na nagbubunga is yung kabaliktaran nito. 'Di ba? Ano bang mga kabaliktaran ng mga bagay na to, 'di ba? Alam na po natin 'yan. Sige, unahin po natin sa pag-ibig, sa love, 'di ba po? So, sabi ko nga po, to this message, parang ire-refresh lang po tayo ni Lord, ire-restore lang tayo ni Lord, ibabalik po tayo ni Lord sa unang-una, 'di ba?
sa pag-ibig. Amen. Tayong mga Kristiyano, kaya po tayo nagsimula sa Panginoon ay dahil sa pag-ibig. Dahil sa naranasan natin yung pag-ibig ng Panginoon. Amen po. Bilang mga Kristiyano, napakalaki po ng bahagi ng pag-ibig, di ba po, sa buhay natin. Totoong napakalaki po ng bahagi ng pag-ibig. Kasi dahil po sa pag-ibig, ang bawat isa po sa atin ay naligtas. Dahil po sa pag-ibig, ang bawat isa po sa atin ay nalinis, we're cleansed. Dahil po sa pag-ibig, tayo po'y pinatawad ng Panginoon. Di ba po? Dahil po sa pag-ibig, tayo po'y binago niya. Dahil po sa pag-ibig, tayo po'y nirestore ng Panginoon. Di ba po? Dahil sa pag-ibig, pinagaling niya tayo. Dahil sa kanyang pag-ibig, amen po. Dahil sa kanyang pag-ibig, di ba po, pinalaya niya tayo sa lahat ng uri ng kasalanan. Di ba po? Ganun po kalaki yung bahagi ng pag-ibig sa buhay natin bilang isang Kristiyano. Kasi lahat po tayo, we all started, di ba po, bilang isang Kristiyano dahil sa pag-ibig ng Panginoon. Sa tingin po ba ng bawat isa sa atin na kapag di po natin naranasan yung pag-ibig ng Panginoon, tatanggapin natin siya? Di ba po? Kung hindi natin naranasan yung pag-ibig ng Panginoon para sa atin, magpapatuloy tayo sa Kanya. Kung hindi natin naranasan yung pag-ibig ng Panginoon, nandito pa ba tayo? Di ba hindi po? Kaya napakalaking bahagi sa buhay nating mga Kristiyano ang pag-ibig ng Panginoon. Di ba po? So as Christians, because ganun kalaki yung bahagi ng pag-ibig sa buhay ng bawat isa sa atin, dapat yun yung pinakaunang nakita sa atin na nagpupunga. Kung tayo inibig ng Panginoon, dapat makita din sa atin na tayo'y umiibig, na tayo'y puno ng kanyang pag-ibig. Dapat nagbubunga sa atin, di ba po? Dahil napakalaki ng bahagi ng pag-ibig sa buhay nating mga Kristiyano, ng pag-ibig ng Panginoon sa atin, sa buhay nating mga Kristiyano. Dapat po as Christians, di ba, we should be bearing this fruit, yung fruit ng pag-ibig. Ayan po. Kasi, alam niyo po, dapat bilang mga Kristiyano, may extend po natin yung pag-ibig. Dahil yun po yung pinakaunang dahilan kung bakit po tayo nandito. Amen po? Dapat na-extend po natin yung love. Kasi po, pag na-extend po natin yung love, ibig sabihin nagbubunga yun. Nagbubunga tayo. 'Di ba? Dapat na-extend natin yung love to other people. 'Di ba po? Not just people. Not just people po, but to everything. Everything. Sa lahat ng bagay, dapat na-extend natin yung pag-ibig na yan. 'Di ba po? For example, hindi lang sa tao natin, kasi alam na natin kung paano natin may extend yung pag-ibig sa tao. 'Di ba po? How do we extend yung pag-ibig natin sa tao? Binibigyan natin sila ng pake, we care for them. Di ba? Pinapakita natin kung gaano natin sila minamahal. Paano sa ibang mga bagay? How do we show yung love ni Lord para sa iba't ibang mga bagay? For example, sa church, mga kapatid. For example, sa church. Paano mo mapapakita sa church yung pag-ibig mo? Sa tahanan ng Diyos, paano mo mapapakita yung pag-ibig mo? How will you extend yung pag-ibig mo sa tahanan ng Panginoon? Mga kapatid, bilang mga Kristiyano ba, nakikita ba sa atin yung pag-ibig? Kasi mga kapatid, alam niyo po yung simpleng paglilinis natin sa church, yung simpleng pag-aayos natin ng mga upuan natin, yung simpleng pagtulong natin sa tahanan ng Panginoon. Mga kapatid, that's love. Through that, you can show yung love na meron sa iyo ang Panginoon. Amen po ba? Amen? Di ba kasi, minsan kasi, masyado nating nababaliwala na po yung pinaka-simplest things that we can do for love. Kasi masyado tayong focus doon sa mas malaki. Pero, ano niyo po pinaka-simpleng bagay na pwede nating magawa para makita yung pagmamahal natin? Parang pagmamahal natin sa church? Simulan po natin, maglinis tayo. Amen? That's love. Bakit? Bakit love yung maglinis ka? Kasi, mga kapatid, ay, may nagsalit. Ay, sorry. Bakit love yun, mga kapatid? Kasi, tahanan ng Panginoon yun eh. Tahanan ng Diyos yun. So, kung napapakaingatan po natin yung tahanan ng Diyos,
Pag-ibig po yun. Ewan po, di ba? Pag-ibig po yun. Kasi sa tingin nyo ba mag-glorify po natin sa Lord? Ayan nga, nagagawa nga po natin lahat ng qualities na yan. Lahat ng qualities na meron sa Bible, susunod nga natin lahat ng utos niya. Pero when it comes to His church, sa church ng Panginoon, sa tahanan ng Panginoon, di ba po? Sa tingin niyo po, kapag iniwan natin na magulo yan, hindi maayos, do you think we glorify the Lord? Kaya nga po, yung simpleng paglilinis po natin sa church, di ba? That's love. Kasi may care tayo. May care tayo na ibinibigay sa tahanan ng Panginoon. Another thing po, na we can show our love sa mga bagay na ginagawa natin. Di ba po? Yung sa mga ministries po natin. Minsan, kahit pagod na tayo, kahit nahihirapan tayo, though, alam niyo yung bodies kasi po natin nahihirapan, pero when you have love, di ba po, hindi mo pababayaan yung ministry mo. Hindi, alam niyo po, ako po, aaminin ko po, di ba? Sometimes we're guilty na we have 100 reasons, di ba po? 100,000 reasons madalas para mapapabayaan yung ministries, di ba po? Yan dyan yung busy sa work, dami ginagawa, di ba po? Pero alam niyo po, natutunan ko po, sobrang grateful po ako sa buhay ng ano po no, ng media team kasi nakita ko sa kanila na kung hindi po sila napupuno ng pag-ibig, baka po wala na po na po sa social media natin, di ba? Pero nakita ko po sa kanila na dahil sila may nagbubunga sa kanila yung pag-ibig. Yung kahit nakikita mo sila na ay mga students sila, ay mga nagtatrabaho sila, pero andun yung ano nila hindi nila pinababayaan yung binigay sa kanila na ministry ng Lord. Kasi andun yung pag-ibig, andun yung care nila. Kasi alam niyo po, hindi lang naman po basta-basta nagpo-post yung mga nasa media natin. They are trying to reach out people para madala kay Lord through the means of social media. Ayan. So, pag-ibig po yun. Pag-ibig po yun. May pag-ibig. Bakit? Kasi kahit busy sila, they're still doing their part. Kahit sa iba't ibang ministry naman po makikita po natin. Di ba po? Makikita po natin na nakikita po natin na kapag ang isang tao talaga may pag-ibig nagbubunga sa kanya yung pag-ibig, hindi po niya basta-basta pababayaan yung binigay sa kanya ng Panginoon na ministry. Next thing, ano po, marami po tayong pwedeng ipakita yung pag-ibig natin. Hindi lang naman po, kasi ang lawak po eh. Ang lawak po ng salitang pag-ibig. So, ano, um, sa lahat ng bagay na ginagawa natin, we can, makikita dyan yung pag-ibig. Kapag ginagawa po natin, halimbawa, school works, halimbawa, work mo, um, basta in everything na ginagawa po natin, pag passionate po tayo, pag, alam niyo po yung, um, basta, talagang ginagawa natin yung isang bagay na yun, uh, that is love. Di ba po? Kasi, sige nga po, bakit ba mahalaga bilang isang Kristiyano yung pag-ibig? Kasi, alam niyo po, pag lahat po tayo, nagsimula po tayo sa pag-ibig, hindi po mahirap gawin yung mga gagawin natin para sa Panginoon. Amen po. Kaya dapat po, bilang mga Kristiyano, ito po yung unang-unang makikita sa atin na magpunga. Yun po yung pag-ibig. Kung makikita niyo po, di ba, bakit inuna yung pag-ibig? Kasi napakalaki po ng bahagi ng pag-ibig para sa buhay nating mga Kristiyano. And kapag yan po yung unang-unang nakita sa atin, yung pag-ibig na yan, di ba po? Pag yan po yung unang-unang nakita sa atin, yung love na yan, talagang, um, ma, um, ano po ba yung ano yung term na yun? Ano po kahit hindi ka na magsalita, pero pag nakita sa'yo yung pag-ibig na yan, talagang magiging, yung makita ka nila na, ay, eto si ganito, puno siya ng pag-ibig, nakikita kong Lord sa kanya. Ganun po eh. Ganun po yung magiging, um, ano ba yung word na yun? Basta yun po, yun po yung makikita nila. Yun po yung maaano nila sa'yo. Yun. So, yun. Sige nga, pupunta po tayo sa 1 Corinthians 16 verse 14. Sabi po dito, 'di ba? 1 Corinthians 16 verse 14.
At ang lahat ng ginagawa ninyo ay gawin ninyo ng may pagmamahal. Kasi po, through doing yung mga bagay na ng may pagmamahal, alam niyo po nakikita po ang Panginoon para sa atin diyan. Minsan magtataka sila, bakit kahit kaya pagod na yung taong 'to, kahit ano na siya, exhausted na siya, bakit kaya ginagawa niya pa rin yung mga bagay na yun? Bakit kaya nagpapatuloy pa rin siya sa ministry? Bakit kaya yung Sunday magpapahinga na lang siya pero pumupunta pa rin siya sa church para mag-worship, para mag-serve? 'Di ba po? Kasi yun yung bunga ng pagmamahal ng Panginoon para sa atin. And dahil nagbunga yung pagmamahal ng Panginoon para sa atin, nakikita po yun sa buhay natin. Masasabi po natin na ang isang tao ay nagbubunga ng pag-ibig kapag nakikita po natin yun sa kanya. Di ba po? Bilang isang Kristiyano, dapat po nagiging evident po sa buhay natin itong pag-ibig. Dahil kapag nasimulan po natin talaga lahat ng bagay sa pag-ibig, di ba? Alam niyo po, it is easier na gawin lahat ng bagay. Amen? Kasi, marirealize mo na talagang, kaya ano, marirealize mo na ang Panginoon, di ba po? Ang Panginoon ginawa niya para sa iyo dahil sa pag-ibig niya sa iyo. So, it is right lang para sa bawat isa po sa atin na ibalik yun sa Kanya. Amen po. Tsaka, mas madali pong mag-serve, mas madali pong magbago, mas madali pong magbasa ng salita niya, mas madali po lahat ng bagay kapag lahat po yun may pag-ibig. Amen. Tsaka, sige nga po, ano pa ba? Sabi po sa salita niya sa 1 Corinthians chapter 14. Sige po, punta po tayo 1 Corinthians 14 verse 4. Sabi, ay 4 tuloy, 1 pala. Sorry po, 1. Sabi po dyan, pakamithiin ninyo ang pag-ibig. Unang-una po sinabi, pakamithiin ninyo ang pag-ibig. Pursue love. Unang-una po sinabi ang pag-ibig. Di ba po? Before sinabi na hangarin ninyo ang mga kaloob na spiritual, lalo-lalo ng mga makapagpayag ng mensahe mula sa Diyos, ganyan-ganyan, sila iba't ibang wika. Binanggit po dito yung gifts of the Spirit. Pero unang-unang binanggit is yung pag-ibig. Kasi po, um, tawag po dito, yung, wait lang, asan ba yung, wait lang po, hanapin ko lang po yung Bible verse. Hmm, Wait lang po, wait lang po ah. Actually po, kasi talaga, alam niyo po, kanina pag-uwi ko sa school, sabi ko, gagawin ko na nga yung message ko, mga ano na po yung 4:13. Magkukuwento po muna ako kasi di ko mahanap yung Bible verse. So yun, mga 5 p.m. po yun. Sabi ko, gagawa muna ako message kasi sabi ko, ano, ako pala, ganyan ko lang po naalala na ako po pala yung message. Sabi ko, Lord, bakit ganun? Ngayon ko lang naalala. Kaya niyaya nga po ako ng mga kaklase ko po. Sabi nila, Kat, sama ka sa amin, kain tayo. Tapos, sabi ko po nung una, may gagawin ba ako? Nung tanghali po kasi yun. Tapos, maya-maya, sabi ko, hala, may Bible study pala, message pala ako. Nakita ko po sa calendar ko. Sabi ko, wala, Lord, wala pa ako message. So, yun, sabi ko po, pag uwi ko, gagawin ko yung message. Pero, ayun nga po, pag uwi ko, nakaupo po ako, sabi ko, hala, Lord, inaantok ako, di ko na alam yung gagawin ko. Pero ayun, by the grace of God, ito po tayo ngayon, nagme-message po tayo. Habang hinahanap ko po ngayon um, yung Bible verse na hinahanap ko. So, ayan. So, yun nga po, di ba? Ayan, nahanap ko na po. So, yun po, di ba? Sabi dito, pakamitiin ninyo ang pag-ibig. So, bakit ba inuna? Di ba? Bakit ba inuna ni Lord yan kaysa sa mga gift of the Spirit? Bakit inuna ni Lord yung love? Bakit inuna, nasabihin ni Paul dito, pursue love? Bakit? Bakit? Sige nga po, i-back lang po natin sa 1 Corinthians 13. Di ba po, nakakatawa. Hinahanap ko yung Bible verse nasa isang chapter before lang. Nasa isang chapter before lang po ng ano, tawag po dito, ng verse na binasa ko. Hala, ay, wait lang po, naghang po yung screen ko. Yan. Sabi po dyan, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, speaking tongues, di ba po? Kung wala man akong pag-ibig, di ba po? Para lamang akong kampanang umaalingaw-ngaw
o pompyang na kumakalampag. Di ba po? Sabi po dito, kung ako man, tuloy po natin, kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman, all wisdom, at ng malaking pananampalataya at napat, nakakapagpalipat ako ng mga bundok. Ngunit, kung wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking ari-arian at ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong mapapala. Amen? Di ba po? Kaya po inuna sabihin doon na pursue love, na dapat bilang mga Kristiyano magsimula tayo sa pag-ibig. Kasi if we are doing everything, lahat ng mga bagay, ministry mo, 'di ba? Yung pagsunod mo sa utos ni Lord, kung lahat yan ang ginagawa mo lang dahil sa sarili mo, nang walang pag-ibig sa Panginoon, nang walang pananampalataya, parang pompiang lamang po tayo na umaalingaw. 'Di ba po? Minsan, napapaisip ka, bakit ginagawa ko naman yung best sa ministry ko, pero parang walang nangyayari? Bakit parang, tawag po dito, bakit parang, ayun nga, bakit parang pomsyang na umaalingaw-ngaw? Di ba po? Kasi minsan isipin po natin, are we still doing everything for the Lord with love? Di ba po? Alam niyo po, iba kasi talaga, alam niyo po, eto po personally, kapag may mga nakikita po ako, halimbawa, for example, may mga nakikita po akong mga, sabihin po natin mga posts or um, mga ginagawa ng mga tao, iba po talaga kapag, iba po yung impact niya kapag mayroong pag-ibig. Di ba po? Mayroong pag-ibig dun sa bagay na yun na ginawa nila. So yun, bilang mga Kristiyano, dapat nagbubunga po ito sa akin. Okay po. And next po is Colossians 3:14. Bakit ba kailangan nagbubunga sa atin bilang mga Kristiyano yung pag-ibig? Because sa Colossians 3 verse 14, ang sabi po dito, at higit sa lahat, magmahalan kayo sapagkat ang pag-ibig ang buklod ng ganap na pagkakaisa. So, love brings perfect unity. Kapag may pag-ibig po sa atin, sa bawat isa sa atin, no po, sa mga nasa FB Live, sa mga nasa Zoom, pag meron pong pag-ibig sa atin, nagkakaroon po ng ganap na pagkakaisa. Amen po. So, kaya po pala mahalagang pag-ibig sa Panginoon. And next, 1 John 4:2, sabi po dyan, ito ang palatandaan na, ah, tama ba yung verse na sulat ko? Wait lang po, mali po yata yung nalagay ko. Kasi, wait lang po, ay, 1 John. 12 pala. 1 John 4:12 po. Basahin ko na po. Sabi dito, kailan may wala pang tao nakakita sa Diyos. Ngunit, kung tayo nag-iibigan, tayo po ng mga nandito, kung tayo daw po yung nag-iibigan, di ba po? Kasi kapag nag-iibigan po tayo, ibig sabihin, nagbubunga po sa atin yung pag-ibig. Sabi dito, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Amen? Nagiging evident po. Kapag tayo po, bawat isa sa atin, nakita po sa atin yung pag-ibig, nagiging mas ganap po na yung makita ka pa lang, ay, nakita pa lang kayo na andun yung unity, andun yung love, yung peace, di ba, ng yung bawat isa nagkakaisa. May kita na, ay, ito yung pag-ibig. Nagbubunga tong mga to ng pag-ibig kasi nakikita eh. Nakikita po yung pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pagkakaisa. So, next po tayo sa kagalakan. Amen. Paki-remind na lang po pala ako sa time po ng message. Kasi po, nalimutan ko po kung hanggang ano oras. Pero sige po, punta po tayo sa kagalakan. Another fruit of the Spirit is joy. So, pag tayo po naririnig po natin yung salitang joy, di ba po? Minsan, ano na siya, parang napapagparehas po natin siya sa salitang happiness. Pero, alam niyo po,
na-realize ko lang din po kanina, di ba? May difference po silang dalawa. Pag sinabi po nating joy, yun yung nagtatagal po sa atin. Di ba po? Nagtatagal, merong contentment pag merong joy. Pag naman po sinabing happiness, ito yung bugso ng damdamin na you're excited kasi merong certain event, merong certain na bagay na nangyari na naging masaya ka. Pero pag sinabi po nating galak, ito yung masaya ka kasi you're contented, you are satisfied, di ba? And pag contented ka, yung kapag contented ka, mas ano po yun, tawag po dito, yung pakiramdam po na yun matagal kasi andun nga yung satisfied ka. So, sige po, bakit ba tayo bilang Kristiyano kailangan makita sa atin yung joy? Kasi, alam niyo po, ang Panginoon natin is, um, giver po, nagbibigay po siya ng kagalakan para sa bawat isa sa atin. Hindi po, di ba po, hindi po natin kailangan na maging malungkot kasi alam natin na mayroong Panginoon na tutulong sa atin. May Panginoon na gagabay sa atin. May Panginoon na, pag nagkaroon tayong pagsubok, hindi natin kailangan na maging sad. Binaliktad mo talaga yung joy, nagiging sad. Pero yon hindi mo natin kailangan malungkot kasi alam natin na ano na alam natin na andyan ang Panginoon na nakapatnubay sa atin na hindi tayo pababayaan. Di ba po, amen? So, di ba ano bang sabi sa James chapter 1 verse 2? Sabi po sa salita ng Panginoon, wait lang, naglag po ba ako? Or yung Bible po yung naglag? Ay, yung Bible po. Akala ko, kinabahan po ako, akala ko po ako po yung naglag. Ayan. Sabi po dyan, di ba, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Mga kapatid, hindi naman, porket sinabi dito na magalak, kailangan talagang nakasmile ka, yung todo ngiti ka. Pero, alam nyo yung, although you have problems, pero, andun yung hindi ka nasa-stuck dun dahil alam mo na meron kang Diyos. Ganun po kapag nabubunga po yung joy sa atin, di ba po? Yung kahit bigat na bigat ka na, pero, um, okay po. Yung kahit, tawag po dito, na hirapan ka na, pero andun yung kagalakan. Andun yung hindi ka although maaapektuhan ka at some point, pero hindi mahahayaan na matinag ka ng mga pagsubok. Dahil, ayun po yung ano ayun po yung ayun po yung talagang na madalas nakikita po sa mga Kristiyano because they know that the Lord is there for them. Kaya po, meron joy na nagiging evident sa atin. At kaya po tayo madalas na nagbubunga rin po yung joy sa buhay natin is because alam po natin na iingatan po tayo ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Di ba po? Di ba po? Di ko na po babasahin yung verse pero alam po natin na kapag nilagak po natin yung mga suliranin natin sa Panginoon, pag pinagkatiwala po natin sa Kanya, yung mga alalahanin natin sa buhay, di ba po, alam natin, naiingatan tayo ng Kanyang kapangyarihan. So let's continue po, di ba? Another fruit of the Spirit is peace, kapayapaan. Siyempre, when you have the Lord, there is peace. And dapat maging evident po yun sa buhay nating mga Kristiyano. Yung kapayapaan na yun. Dapat magbunga yan. Paano ba yung kapayapaan? Ano ba yung tahimik lang? Hindi naman po most of the time na, ano na porket peaceful, kailangan tahimik. Pero yung peace in a way na, um, hindi ka agad-agad na nasishaken. Di ba po? Kasi panatag ka na nandyan ng Panginoon. Di ba po? Na nandyan ang Panginoon sa'yo. Ano ba sabi ng Panginoon po sa atin? Bakit kailangan po tayo bilang isang Kristiyano magkaroon um, ng makita yung peace sa atin? Kasi po ang Panginoon na-overcome niya na po lahat ng battles. Di ba po? So bilang mga Kristiyano, dapat maging confident po tayo. Dapat confident po tayo na um, the Lord has overcome our problems, di ba po? So, at bakit kailangan po makita sa atin yung peace? Kasi po, sabi sa Isaiah chapter 26, verse 3, naglalag po yung Bible natin, basahin ko na lang po. Sabi po dito, um, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ng mga may matatag na paninindigan at sa iyo nagtitiwala.
'di ba po? So bilang isang Kristiyano, para mas maging ayan, sabi po dito, bilang mga Kristiyano, 'di ba po, binibigyan po tayo daw ng Panginoon ng lubos na kapayapaan. Bakit? Kasi naninindigan tayo at titiwala sa Kanya. Dapat po makita po sa atin bilang mga Kristiyano yung kapayapaan na yan. Kasi alam niyo po, hindi po lahat dito sa mundo nakaka-experience sila ng peace na binibigay ng Panginoon. It's because nagtitiwala sila na akala nila yung peace makukuha lang nila on certain things, material things, sa lugar, di ba po? Mga tao ngayon nakala po nila ganun. Pero tayo, bilang mga Kristiyano, iba yung kapayapaan na binibigay po sa atin ng Panginoon. Yung kapayapaan na binibigay po sa atin ng Panginoon, it's not yung katulad na binibigay ng mundong ito. So, next po is yung faithfulness. Faithfulness, di ba po? Um, alam po natin ang Panginoon natin, di ba po, tapat. So, dapat bilang mga Kristiyano, nakikita rin po itong bunga na ito sa atin, yung katapatan. Paano po nakikita yung katapatan sa atin, yung faithfulness? Alam niyo po, as simple as our, ano po, mga tithes and offering natin, di ba po? Doon, makikita yung ating katapatan. Kung nagbubunga ba tayo, di ba po? So, another thing po, nakikita yung faithfulness natin when it comes to our ministry, di ba po? Di ba po? Lagi po yan eh. Lagi po siguro lahat po to nandirito na bunga ng banal na espiritu. Di ba po? Lahat po siguro to nakikita po talaga to sa ating mga gawain para sa Panginoon. Di ba po? Sa marami pong bagay, maaari pong makita yung katapatan natin. Di ba po? Yung um, tawag po dito, yung faithfulness po natin, pwede pong makita. Amen? Kasi po si Lord faithful. So, dapat nga, di ba po, bilang Kristiyano, we should be katulad ni Lord, maging katulad po dapat ni Lord tayo. So, dapat po makita po yung katapatan sa buhay natin. Next po, 5 minutes na lang po, no? So, sorry po. So yun po, no? Next is kahinahunan. Di ba po? Alam niyo po, sa family po namin, sorry po sorry po everyone for sa family. Alam niyo po, ang kahinahunan po talaga, madalas po, tawag dito, alam niyo po, pag tayo po bilang isang Kristiyano, aminin po natin when mayroon tayong mga pagkakataon na talaga hindi po natin kaya maging mahinahon. Di ba po? Sa family po namin, madalas ganyan eh, di ba? Dati po, nung hindi pa po kami, talagang, kay Lord. Talagang malalim kay Lord. Alam niyo po yun, sabi po ng Lord, gentleness. Pero, kami po nagsisigawan, gano'n. Di ba? Paano po makikita sa buhay ng isang Kristiyano na siya'y fruitful kung hindi po niya magawa tong kahinawanan? Di ba po? Alam niyo po, kung mapapansin po ninyo, di ba po, pag tayo mahinahon na, halimbawa, nakikipag-usap sa mga tao, pag kinokorek natin sila, mas mahinahon, dun nila mas nafe-feel yung pag-ibig ng Diyos. Di ba po? Yan. So, um, wait lang po. Yan. So, ayun, maganda po na makita po sa atin bilang mga Kristiyano yung kahinahunan. Kasi kung tayo po, di ba, bilang mga Kristiyano, lagi tayong galit, lagi tayong nakabulyaw, lagi tayong nakasigaw. Paano makikita si Lord sa atin? Si Lord po hindi ganyan. Kailanman wala po tayong nabasa sa salita niya na talaga si Lord, out of nowhere, biglang, tawag po dito, out of nowhere, biglang nanigaw, mga ganun pong bagay. Kundi si Lord, when He corrects, He's gentle. Kapag nagre-rebuke siya, He's gentle po. Di ba? Although, um, alam ko po, talagang ako po talaga rin eh. Tinatas po ako ng Lord when it comes to this. Pero, alam niyo po, wala pong imposible sa Panginoon na bago po tayo. Kasi ako po rin eh, dati lagi rin po ako nakabulyaw, lagi po ako nakasigaw, di ba po? Pero the Lord, sabi ko nga po, pag hinayaan po natin na talagang magsimula tayo sa pag-ibig, pag tayo po kasi nagsimula talaga sa pag-ibig, unti-unti matututunan po natin yung bawat nandito. Magagawa po natin, magbubunga po ito sa buhay natin yung bawat fruits po na to. So, next po, self-control. Hala, um, sa, ano na pala, ilang minutes na lang po, pero yun nga po, self-control. Mahalaga po bilang isang Kristiyano, yung meron po tayong pagpipigil sa sarili. Dahil dito po makikita dito rin po makikita kung
paano tayo mamuhay? Mabilis ba tayo ma-tempt when kapag alam niyo po, 'pag ba may mga bagay na gusto nating gawin pero alam niyo po hindi po naggo-glorify kay Lord, mako-compromise ba yung faith natin, 'di ba po? Dapat bilang isang Kristiyano hindi po tayo quick to run sa evil, 'di ba po? Kailangan po bilang mga Kristiyano, kahit na sabihin po natin sobrang nakaka-tempt gawin ng isang bagay. Kasi para sa'yo mapapasaya ka, para sa'yo, kaligayahan mo yun pero hindi siya nakaka-glorify kay Lord. Pero mga kapatid, dapat may self-control tayo. It is one of the fruits of the Spirit po. Um, Alam niyo po kasi, yun nga po um, lagi pong sinasabi sa mga kabataan sa Calao 'no, na hindi po lahat ng pagpapala na akala nila pagpapala na nagmumula talaga sa Diyos. Kasi po ano po, tawag po dito, madalas may mga mabuting bagay na nakikita natin dito sa mundo na akala po natin is from the Lord. Akala natin blessing siya, pero it will ano, lead us to kapahamakan, idadalhin niya tayo sa kapahamakan. So, kaya nga po dapat may self-control po tayo. And 'pag natatampo tayo, ano po yung tawag dito, gawin po natin, manalangin po tayo at hayaan po natin na mas maghari po sa atin yung Espiritu ng Diyos kaysa mas maghari po sa atin yung desire natin na kahit alam po natin na mali yun sa mata ng Panginoon. Let us be slow na mabagal tayo sa pagtakbo papunta sa mga bagay na hindi nakalulugod sa Panginoon, kundi at mas maging ano po tayo, tawag dito, um, mas maging mabilis po tayo sa paggawa ng tama, 'di ba? Okay po, yun, praise God. So yun po, I pray po 'no, ang bawat isa po sa atin kahit mabilis lang po yung message. I pray na may natutunan po ang bawat isa sa atin. But alam niyo po, after every fruit na nabasa po natin, lahat po talaga ito nauuwi at uuwi po sa pag-ibig talaga. Kasi alam niyo po napakahirap, hindi naman po siya totally napakahirap, pero tayo bilang mga tao, we are easily tempted, madali po tayong matangay ng mga sarili nating layunin, 'di ba po? Pero 'pag sinimulan po natin ulit sa pag-ibig, kasi yung pag-ibig po, dun din tayo nagsimula kung paano tayo nakakilala sa Panginoon. 'Pag binalik-balikan po natin yung pag-ibig ng Panginoon, 'di ba po? Matutulungan at matutulungan tayo on paano natin ma-achieve sa buhay po natin yung fruits of the Spirit. Kasi po, sabi nga po, 'di ba, pinili tayo ng Panginoon para magbunga at manatili po yung bunga na yun. So, ayun po, thank you so much po.